top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Ang ato oras alas 3:09. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. May hapon mga kaigsunan sa atong mga suki, mga bag-o, mga karaan na to, kumusta man mo, no? O atong gipanginaot nga ninig adlaw Lunes magpa-permanente ng inyong pagsunod kanunay, dili mo mapura, di mo matagbaw, no? Kinahanglan nga follow up mo kanunay sa atong mga pagdawat sa mga pangutana, gikan sa atong mga suking mga tigpaminaw, malagyo man og madugol, no? Watay pili basta kay maabot lang ang inyong mga pangutana dinhi sa ato sa Gold Radio. So mao na ang pinaka-importante. Sa ato mga kaigsunan ato sa mga lagyo, pwede ka mo makapadala. Pinagi sa sulat 110, no? O ipadala na sa Gold Radio 109 o 103.9 megahertz FM kay mao na Cagayan de Oro ay gyud kalimti kay basig mo paingon na dito sa ubang mga dapit dili nato na madawat ang inyong mga pangutana. Munang siguro ninyo Cagayan de Oro kanhi kini Radyo Ultra. Og doon na po tayo Facebook dire mo dawat ta sa mga pangutana sa dire sa Facebook og kining atong dawato na okay manang ang Facebook mo ni labing dali nga madawatan nato ang iyong tagsa-tagsa ka mga pangutana. Unya sa YouTube channel ako laning daan sa YouTube channel na aputa ay i-open na nato, buksan na nato ang ato ang kining YouTube channel ang murag silbing kuan password, no? Password. Kinaraan mo ng password. O ganing maghingantag password, no? Unsa may mayo, Frank? Word pass. Oh. Word pass. Bitaw, komedya lang. Komedya lang. Og mo na nga itong pagabuhaton, i-type lang ang Nuda Veritas CDO, no? I-type lang ang Nuda Veritas CDO niya. Magawas na dayon ang nagkalalain diha nga mga episode sa atong programa nga Nuda Veritas program. Karong adlaw Lunes subli og paspas kayo ang atong panahon og kining atong mga pangutana karon sagad sa akong gi-prepare nga mga pangutana may kalabutan kini sa kining kriminal, no? Kriminal nga mga pangutana. Oh, no? Ito lang ha. Kay galibog ko sa ako nahon ako din eh. Ito ha. Kay kanang ga-file mag-impeachment sa pagkakaroon ba? Gaganahan yun siguro sila mag-file kay mag-picture magod sila. O na-picture taking himuon nila sa kini pag-file o kaso. No, muna nga ako nga tanaw nga kanahan kay sila mag-file o impeachment sa pagkakaroon kay paghuman o pag-file nila, magpa-picture din sila. Unya ilang ipakita din sa Facebook, unya sa lagtod nga pagkasulti, ipasigar mo din nila nga naka-file na sila. Luoy kay kini mga tawhan na part, no? Kay there is no assurance on the part of the impeachment complaint, no? The complainants themselves to assure nga matagad ang ilahang tagsa-tagsa nila ka mga impeachment complaint. Nga naman, naatay mga rule mag-unay o naatay mga balaod. Doon natay mga nagkalalang mga mood ni whereby nga
pwede na to nga mapadali ang pagtagad sa bao nga matawag na to nga impeachment complaint batok ni BBM o at the same time ni Vice President Sara. Unya, amuton sa katinuod nga si Abante ba? O si Atras Abante nga kining pastor. Nag-walkout ko sa diha nga gi-deliberate ang kabahin sa issue sa impeachment batok sa atong presidente sa nasod. Okay, dito maglangan. Unahon na to kining kajod lang ha. May adali, may hapon Sir Frank. Sayo kayo ni siya nakapangutan na da o nakagri. Buras ka bataa, no da berita Sir Frank if nabalado. Unsan Sir Frank if nabaldado ang asawa o bana na abay rason nga pwede ipaanol ang marriage wala. Kay kanang baldado bana o asawa wala na ay appeal, wala ka na mahilakip nga usa sa mga grounds or rason nga gi-enumerate sa atong Family Code of the Philippines nga pwede maanol ang mao nga kaminyoon. Kadyot lang ha, galanog-lanog atong kuan. Galanog-lanog kay arong gwapo gyud lugar kayo. May adali mayong hapon Sir Frank. Okay. Buras ka ako nang gitubag no ang rason nga kun panalitan ang banag asawa baldado. Siguro ambot mo ipasabot nga physically no. Baldado na sila, dili na siya maka ayom diya sa suok. So, pwede ba sila maka-annul silang kaminyon? Ang tubag dili. Kay klaro ka na diha mismo sa atong family code nga ang rason pagkabaldado dili maisip nga ground for annulment of marriage. Okay, gikan ni Evolutions of Tower Grand. No da Veritas, hay Sir Frank, unse di ay ng de facto martial law. Doon inutan na ko ni last week. Dili ba ikaw nangutana na, sir? Doon inutan na ko last week unsa ang de facto martial law. Ang de facto martial law, actually, martial law, no? Pero dili officially declared consistent sa atong konstitusyon. Kaya kung officially declared pa ang martial law, subay sa kabuton sa atong konstitusyon, that is, in fact, matawag na to og tinuod gyud nga martial law. Nga naman, kay ang guidelines sa pagdeklarar sa martial law nasubay sa ato ang nga konstitusyon. Kini karon de facto martial law, wala magsubay. Naay shortcut, naay mga tendencies nga ang action, attitude o behavior sa martial law nga real nga martial law naa lugar diha pero dili officially enacted or proclaimed and declared by the President because it is only the President who can declare martial law. One ay lain. And again, it is also the President ang magka-report ditong dapitas Kongreso nga niya nag-declare kong martial law. O ang presidente po sa susamang bahin ang adunay katungod sa pagpugong, pagsupres, kabahin sa issue, kabahin sa rebellion o insurrection. Sila ra wala lain, no, except the President. Nga naman, kay siya man ang Commander-in-Chief. Wala yung mapamalihog, not even Bronner. Kay si Bronner, sulugoon mala na sa ato ang chief, sa ato ang armed forces or Commander-in-Chief din sa nasod sa Pilipinas nga mao si BBM. So, iya tanan. When these elements are present in accordance with the existing Constitution 1987, therefore, ang atong pag-declare sa martial law is official. Minus that, it is not official, undeclared martial law. Kita ray ga presume na why?
Kay nakita na to nga ang tanan nga mga ilhanan sa martial law naa na diha pero wa lang isulti official sa atong Commander-in-Chief sa nasud sa Pilipinas. Okay? Sige, magtugtog sa tao og nindot kay nga kanta for the time being, Jace. Okay, good afternoon kang Ma'am Elizabeth Basilgo nga naminaw karon na hapon na dedepita sa Lumbia, no? May hapon nimo diha ma'am, salamat kayo sa imuhang makabubuhong kayo nga mga inunta maka unsa ba ko itawag yun insakto, no? Lisod kayo nga makabubuhong makabusog makabusog bitaw ba komedya lang, no?
si Ma'am Elizabeth Manggod, kining mapananggaon maguni sa ato sa Gold Radio, mao na nga way undang ang iyahag nga pag-support kanunay dinhi sa ato mga kauban sa Gold Radio. Alright, Oliver Ampong Nalwal, siya, good afternoon Sir Frank, good afternoon sa. Now, magsugod na ta, no? Magsugod na ta. Ang akong batbat na ko kaganin akong saad silbi nga mo'y akong isgutan. Dinhi mao ang mitugod sa mga kasong kriminal. Mga kasong kriminal. Kay kinigog nga mga kaso nga kriminal, usahay murag exciting kayo nga tanaw ka sa sitwasyon sa mga kaso unya dayon ngadto santop sa imong hunona nga kinitawhan na siguro sadan kay criminal gud ni o kinitawhan na siguro dili sadan kay kuan na inosente ni ngano na no nay sitwasyon sa kaso. Usa ka gwardiya, no, paminaw magmayo usa ka gwardiya. Natural ang gwardiya kay di man na maggwardya og maadlaw, paglingkod-lingkod malana nya mag-text. No. Pagkagabi kumplito gud na siya og selbing hinigiban. Ang akong pangutana nini naabay krimen, paminaw ha, naabay krimen nga nahitabo nini. Kay ang gwardiya sa diha nga dito siya sa ngit-ngit nga dapit sulod sa usa ka premises. Iyan ang matikdan nga dunay galoob-loob nga babae ug lalaki. Babae ug lalaki, galoob-loob sila dito. So, iyang gipatakaan og pusil. Patakaan niya pusil kay ngano na ay galoob-loob. Gadudo siya ba? Patakaan niya og pusil. Eventually, nabawa niya nga babae di ay kadtog lalaki, unya nag-6 ang mao nga babae ug lalaki. Nakaron. Ang pangutana mao ni, may krimen ba nga nitabo? Nakabuhat ba og krimen ang lalaki katong nagpataka og pusil sa babae og sa lalaki nga tuwa dito nagpangit-ngit? Mo nang dako nga pangutana, no? May krimen ba nga nahitabo sa usa ka security guard nga nagpataka og pusil sa usa ka babae og lalaki nga di ay kuan man dito driver o helper nagpasalipod lang sa kangit-ngit, gipatakaan niya og pusil, patay. Multiple homicide ang kaso nga gipasaka sa usa ka security guard. Ang pangutana, nabay krimen nga nitabo sa maong lalaki? Yes or no? The answer is no. Ang Supreme Court nag-decide nga ang dapat buhaton sa security guard kay siya may nagabantay diha na ama kay galublo-ob di sa ngit-ngit, iyan tatong gipangutana, manitsit ba ka siya? Kaya na may flashlight yun nga security guard ba? Shhh! Doy, unsa man na doy? Nanalugar ba? Loy, nanalugar. Niya og dili mo tubag. Imo pang pulapon nga, ay, anong di man mo tubag? Nanalugar, no? Pakisayron unta sa gwardiya. O kinsa sila? Di ba katungdanan sa gwardiya? Kailangan may bao ang gwardiya. Aron nga ang babae o ang lalaki, utugan po nga, si kuan mo kana, nana. Meaning nga, kung imo nang buhaton, isip o sa kagwardya, makalikay ka sa imong kasaypanan, makalikay ka sa krimen imong gibuhat. According to the Supreme Court decision, kay dili di ay maayo gyud nga magpataka ka lang pabuto. Magpataka ka lang og pusil diha. Kay gikulbaan ka siguro. Naasiguro nga kasakasa dito. So imong gipabutan. Patay. Babae ug lalaki. So ang kaso niabot itong napita sa Supreme Court. Nagingon ang Supreme Court na kay krimen.
Kay unta, doon na ka pa insakto nga pamuot, naa ka pa'y pusil. Di ba? Oo. Imo tang sukit-sukiton o pangutanon nimo. Nagunsa ka man din may nanala ba? Simple lang ba? Oo. Hala panguli mo, mana. Wala palagi sir. Sige, pagtiwas mo diha, araw nga mahumana. Kato, exempting kato, na circumstance na unta, according to the Supreme Court, o mahimo nga ang security guard dili angay na itong pakasadon. Kaya iyan namang na pangutana. Nailhan naman niya. Kato iyang gihimo, kapataka sa pusil. So, nag-ingon nga ang Supreme Court, dili pwede. Dili pwede. So, gamay kay nga bikil, no? Gamay kay nga bikil sa kaso, sa isyu, kabahin sa homicide. Gumikan lang sa imong pagdanghag. So, di gini maayo nga magdanghag ta. Extra careful gitag maayo. Presence of mind at the same time. Ilabi na kung palitan, gwardya ka. So, angay na to ng timanan. Kay kanigong mga kasong ingon ni bikli nuno, anang bikil ba? Bikil. So, pag dili ko correctly pronounce ng sakto nga binisya, bikli nunon, nana lugar, no? So, mao ni lugar ang usa ka sitwasyon. Alright. Lain na sab, dili ni patay. Dili ni siya patay. Kini, ako laning ibatpat pod dinhi sa ato ga pagpanaguban. Neto miaging buwan man siguro nakiskot ko kabahin sa reclusion perpetua. Okay. Ang sa reclusion perpetua, mubo ka na siya nga silot ikumparar sa life imprisonment. Agree? Agree. Sa reclusion perpetua, ang imong atubangon nga silot is only 40 years. Reclusion perpetua, timan na. Whereas sa life imprisonment, magahi kagyo din dapita sa city jail or sa Muntinlupa. Kay life guni. Life. Pero, ang reclusion perpetua, pwede pa maus-os. Meaning, instead of 40 years, kay reclusion perpetua man siya, pwede pa maabot og 30 years. Di na kinanglan maabot og 40 years. Pero na mga kondisyon nga isitar. Primero, kinanglan na ay presidential pardon. Na ay recommendation sa Bureau of Pardon aron nga ikaw lugar nga kandidato ka for 40 years pero naana ka nakaserbi ka na og 30 years sa imong pagkabinilanggo, pwede ka maka-enjoy. Nga sa ato pa, ang 30 years nimo nga pag-antos nimo diha mismo sa matawag na to nga bilangguan, ma-shorten. Pero mag-agad kini sa desisyon kabubuton sa kining matawag na to na presidential pardon. Not even the Supreme Court. Ang Supreme Court
Alright, padayon ta dinhi sa ato karong pagpanaguban ug ato sang tanaw na to diri sa Facebook ug naabay nakadugang nga mga pangutana. Be. Okay, nalasige padayon ta. Atong isgutan kining may tungod sa threefold rule, no? Nakadungog na mo ako murag ako naisgutan na sab ang may tungod sa kanang bench warrant. Ambot na dunggan ba na ninyo, no? Kay mura man og pila lang kalugas ang ako nahibawan nga magkakadunggan ang may tungod sa bench warrant. Now, dirita sa threefold rule. Ang threefold rule, dili pod maingon na to nga parintira ni sa reclusion perpetua nga mugahin ta og 40 years. Lahi po ni siya nga rule as provided ubos sa atong revised penal code. Ang threefold rule, mahimo nga ikaw o sa kasuspitsado, magatubang ka og sumbong, dagang krimen imong nitabo, butang talang tulo ka krimen kay threefold man eh. Kung naserbisyohan na nimo ang kamatayon, naserbisyohan na nimo ang inunta pagkabilanggo, kay convicted ka man na selby, to the maximum. Lugar ang uban nga mga penalties, gamay-gamay, pero itong ikatulo, dako-dako, kung imo itong naserbisyohan na, pwede nimo ma-invoke ang threefold rule, isip usa ka piniriso. Mo lang gyapon, no? Magpaila-ila ka lang gyapon diha mismo sa Muntinlupa nga naa ka na ng pribilehiyo aron nga mabuhatan ka og recommendation sa Bureau of Pardons, aron nga ma-invoke na dayon na nila og buhatan kag recommendation dito mismo sa Malacañang aron ma-enjoy nimo kaning threefold rule. So ingon lang nana kana mga pitsi-pitsi nga mga butang usahay nga dili nato madumduman, no? Nya di ay kining mga butang nga importante po di kayo ilabi na sa mga kaigsunan nato nga sa lagtod ka pagasulti mura og na sila sa alanganin nga pagpakabuhi kay naam sila sulod mismo sa presohan. And yet, do not lost hope. Pwede kagyapon makagawas niya na, pero gamay lang ang mga pagantos. Amo nang uban, ang uban mga ilang gimik-gimik, basa-basa sa ilang Biblia. Aro nga ma-enjoy nila ang kanang discounted silbi nga number of or period nga ma-discount nila ang maong gidugayon sa puyo nila mismo sa presuhan. So, actually, naman na existing pa na sukat pa na kanadto bay. O gasabo-sabo na pero ang effect mo lang yapon. Ang effect mo lang yapon. So, okay. Kanang igon na nga mga operation lugar, mga gimmick-gimmick sa mga piniriso. Ila lang na. Naala siguro yung nakasugilon sa ilang nga muna itong buhaton kay gwapo kanya makagawas ta dito sa iyo. Maunahan to karon na ama na nga rule. Di man na mawala. Existing ya po na. Existing ya po na. Okay, nala sige. Sa kaduta, madumduman ako, i-recall ko lang ang bench warrant. Ang bench warrant, usak kini ka, butan talang panalitan. Kaya pag ingon og warrant, adakpon kagyo, presuhon ka. Di ba? Kini siya bench warrant. Ang mag-issue ni judge lang yapon. Ilabi na sa mga akusado, no? Akusado nga may pagkagahi og simud. Kikatakda na nga himuon ang hearing karong adlaw, pero nagpabungol-bungol nga wala hearing. Muna ang magkakitabo, maisyuhan gud ang maong suspetsado or akusado
sa bench warrant para sa pagsiguro nga naa siya ug di siya makalingkawas. Makaayo man pod na. Okay, maminus-minusan ang imong pagamal dito. Kana may uban gyud na nga mga dako mga pag bisa kung sa lang mga pasumangil nga sakit lang tiyan, naay lang ibate, etc. etc. Na kanang mga butanga, that is part of the disciplinary action on the part of the judge. Madisiplina kagyud na at the same time. Okay? Nala, sige, kadyot lang ha. Maminaw na sabta of music, pero kadyot lang. Diyot, ato sa ning Tiwason Tristan, Wayat Gulay, may hapon Sir Frank. May hapon Sab, no? Sige, sige. Ato nga paminaw na sab ang lain nato nga dalit karapuna dinis sa ato nga pagpanaguban sa atong tulubanon ang atong Nuda Veritas program. Now take note, kini Nuda Veritas program mabati ninyo kada Lunes, Miyerkules o Biyernes lamang 3 to 4 sa kahaponon. Ha? Ako lang ning gisalut-salutan ako ni og nindot kay nga mga music pay aron dili ta mahinaykan o kapagaw pagbalik kay bag-o para batang na igo nini nga grabe nga sakit, no? Dili na lim, hutuyon ka, sus Ginoo ko, palayo lang yung taon. Alright, diri sa Pikas, maminaw na sa taglaing kanta, Jess.
Alright, sige, padayon tayo din sa atong pagpadaguban sa atong tulumanon kadyot lang ha. Atong tibawason na to ni kasog na abay mga kuwang na atong kinanglan i-fill up din sa atong pagpadagan sa atong tulumanon. Now, kining atong programa, mabati ninyo ni katulo lang sa usa ka semana. Ato ihanay nig mayo. Aduna kita YouTube channel, no? O mabuksan kini pinagi lang sa dial kining pag-type no Noda Veritas CDO. Pag open ninyo diha naa na dayon ang nagkalaling episode sa ato ang Noda Veritas program. Okay? Ang kapos na mao si GC James no diri sa pikas nga lawak. So mo na inyong timan-an. Ituyo tani para nga sa ingon ang atong mga katauhan, ilabin ato mga suking tigpaminaw, makareview sila sa atong mga diskusyon nga wa nila matimingi sa pagpaminaw sa mao nga oras. So, ma-review nila anytime, mahimong adlawan, mahimong gabi, bahala na mo. Basta ka na kamoy inuta guide. Aron nga ma-review ninyo ang topic nga atong pag-iskutan matag karon ug unya. Okay? So, ang atong Noda Veritas program sa madawat o magadawat kita sa mga pangutana gikan mismo sa Facebook o sa 0917-704-3210. Okay. Now, diri sa ta sa lain nga isyu kabahin sa extrajudicial settlement. Kumun kay kini nga pangutana pero libog. Abi ninyo og sayo ni, complicated ni, labi na kung daghan tag mga igsuon. Nga naman, kay dili tanang mga igsuon, magakauyon. Manong tinuod, ang uban na gusto makigbahin sa property. Ang uban na dili gusto makigbahin sa property. Muna nga daghan kayo mga igsuon karon nagbungol. Gumika na na mao nga kahimtang. Kay gusto sa atong mga kaigsuonan, mga igsuon silbi. Tiyaw mo na kung makaigsuon ka o sa kadusina, 12 ko na kabuk. Unya, gusto nyo bahinon among luna sa yuta. 12 ka parte. Panalitan karon usa or duha mo supak sa extrajudicial settlement of estate. Masunod ba ang desisyon sa napulo tali sa duha nga misupak? Ang tubag no. Kay ang gipangayo og buot pangayoon sa balaod mao nga sa extrajudicial settlement ang tanang gayud magakauyon. Mao nang usa sa conflict. Nagkaroon na certain mga instances nga usay dili na to madayon ang pag-execute sa extrajudicial settlement. Panalitan. Kon ang atong propiedad, no? Na paggamit ato lang ang ibutang panalitan gi loan bakas bangko ug sa mga pamaagi. Natural, walay mahitabo nga extrajudicial settlement. Ngano man, walay mahitabo nga extrajudicial settlement tungod kay giloan man sa bangko. Siguro ang gabot-buot og loan na katong mga magwang. Nya unsa pa may bahin nimo kung panalitan. Wala na tong yuta nga inyong gitagan-an nga bahinan ninyo. 12 mo kabuok. Sayang, no? And that is one obstacle whereby the extrajudicial settlement of a state will not be pushed through. Kanya nga naman. Ako lugar, masugot lugar ko, wa ko'y bahin, kaya ako syerto as bangko, adi ko masugot, oy. Munang usa sa mga babag. Pero sa hapsay nga pagpahiluna implementasyon, kabahin sa extrajudicial settlement, kanang walay supak, kana gwapo ka na kayo.
binahin na naman na dito. Labi na kung panalitan na milyon ang inyong pagabahinon nga sapi at ang nalngiga na naoy. Naasa ko'y nakasinati ba nga? Gamay kayo ilang taon ilang bahin. Kay pilar malo, ani maabti ko 1 hectare. So gamay ragid taon ilang bahin. O ay kabot 1 million. Nya dagan pag yung isuon. Ang labing pait nga kung bahinan ka lang mga 300 mil, 200 mil, purbid ang paita kagamay ni ana, no? Munang uban, matintal nga, dili sila gusto nga ibaligya. Ilang paabuton, i-speculate nila nga ang presyo, mutaas pa ingon pa nila. Wala tingong panarugoras, dinis sa ato karong pagpanaguban sa atong tulubanon. In closing, gusto lang tang ipabati na to ang nindot na to nga kanta sa di pa ta tapos tining atong programang Nuda Veritas. Jis?
Oras din sa atong karong pagpanaguban sa atong tulumanon o agi panamilit no ato sang i-acknowledge nato ang topic nga isgutan karong gabi 6:30 sa kagabion dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon kadyota ha. Dara kay ato ning klarohon nato kining mga gapangabutin ni nga mga mensahe. Adena ang atong pagdumot muulbo magpakitabang ta sa Ginoo. Usbon ako kung atong pagdumot muulbo magpakitabang ta sa Ginoo normal no. Oo. Pero ay pag inabatasan ng ingon na nga ay ka pa magpakitabang kung kalisod-lisod ka na. O sa tanang panahon kung maka-chance ka pangitaig chance gayon ha. O sige, wan natay igong panahon oras din sa ato karong pagpanaguban. Salamat na lang sa inyong pagpaminaw din sa ato pagpanagan sa atong programa. Sa nga na GC James din sa Pikas. Kami magaingon nga labos sa tanan di na to malimtan si Congressman Lordan Suan ha. Di na to malimtan kasi ang committee chairman sa Committee on Public Information. Kunya dayon siya ang Assistant Majority Leader diha sa House of Representatives sa nasud sa Pilipinas. Uban pod kini kang kagawad Aga Swan. Ang kahimtang sa atong kinabuhi resulta sa mga desisyon nga atong gipili. Salamat og maayong hapon kaninyo tanan.